Isa pong magandang umaga sa bawat isa. Gusto kong maging close sa inyo, kaya nilalapit ko itong pulpit. Mabuti po ang Diyos. God is good. And all the time. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay ikatatlong linggo po ng buwan ng Marso. Sa buwan pong ito ay patuloy po nating ginugunita po yung pong team po natin patungkol po sa mission and evangelism. So, ang tema po natin sa umaga pong ito ay may pamagat na isang kaluluwa pa para sa Panginoon. At tayo po ay tumayong lahat para po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Dito po sa Lucas chapter 15, verse 10. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo po ako. Lucas 15, verse 10. Sabi po dyan, gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Sa ibang translation ng magandang balita, ito pong sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Salamat po sa salita po ng Panginoon sa umaga pong ito, natin pong pagsasalu-saluhan. Bago po ang mensahe, tayo muna po ay sama-samang manalangin sa ating Panginoon. O Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa nakalipas na magdamag sa iyong pag-iingat sa aming pong mga buhay. Patawad po sa aming pong mga pagkukulang. Hayag ang lahat, Panginoon, sa iyong harapan sa umaga pong ito. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon, at maging marapat po kami, O Diyos, sa inyo pong banal na gawain. Hiling po namin, O Banal na Espiritu, sa aming pong kalagitnaan, na pangunahan po kami at pagpalain niyo po ang mga salita po ninyo sa umaga pong ito na mahayag sa aming pong kalagitnaan. Ano man tangka at gagawin ng aming pong kaaway, patuloy po naming sinasaway in Jesus' mighty name. Kayo lamang ang Diyos na manguna sa umaga pong ito. Hiling po namin ng Diyos ang iyong pagpapala. Hiling po namin, O Diyos, nabuksan niyo po ang aming pong pangunawa sa iyong mensahe, ang aming pong pandinig, ang aming pong mga puso, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, meron kayong mensahe, Panginoon. Panibagong mensahe, Panginoon, sa amin sa umaga pong ito. Alam po namin na ito po ay inyong pong kalooban na mahayag sa aming pong kalagitnaan. Gamitin niyo lamang po ako, O Diyos, ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong mensahe sa umaga pong ito. Kayo pong patuloy na mapapurihan, maitaas, madakila, O Diyos, sa buhay po namin. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay makakaupo na. Bakit ko po sinabi na God is good? And God is good all the time. Tomorrow po ay isi-celebrate po namin ng ating po ilang kapatid. Yun po nangyari po last year. March 16. Tomorrow po, to be exact, 1 year po. Yun po nangyari po sa Maria Elena. Ang bilis ng panahon. 1 year na. At salamat sa Panginoon, ako po ay nasa inyo pong harapan. At nagpapatunay kung gaano po kabuti ang Diyos. Amen. At ilang pong mga kapatiran po natin na nasugatan, na hanggang ngayon ay buhay pa rin. At may rason, may dahilan kung bakit in-extend pa ang aming po mga buhay. Kasi alam niyo po, kung di po sa pag-iingat ng Panginoon, wala na po ako sa inyong harapan sa pagkakataong ito. Tama po ba? Kaya nga po, nung first time na share po ako ng Word of God dito. Tinignan ko po, ito pong likod, baka po sa kabila, mayroon po nagtatambak. Baka po maulit-uli. Pero praise God, wala po. Pero ganun pa man, may reason si Lord kung bakit ine-extend ng Diyos ang ating po mga buhay.
maging sa mga hindi nakaranas ng bagay pong iyon. At ngayon po ay buhay pa. May reason ang Diyos why God extending our lives. And we must fulfill the reason why the Lord extending our life. Sana po ipatuloy po nating nakita ang bagay pong ito. Bakit ini-extend ng Diyos ng panibagong araw pa? Hindi ng panibagong taon eh. Dahil we celebrated last March 6 ng aking pamangkin, sabay po kami. I'm 55, proudly say 55, and she's 22. Pag pinilas niyo po yun sa grado ng school, pasado na rin po, 77. At may ibig sabihin po sa akin yun, 2 palakol. Magkabilay talim. Amen! Sa mga nag-aaral, 75 po ang pasado. Pero ang grade po namin, pag pinag-plus niya po ang aming pong edad, 77. Mataas ng 2 puntos. And really praise God, kami po'y buhay at may hininga. At sa bawat isa po sa atin, salamat sa Diyos, in-extend na naman ng Diyos ang ating po mga buhay. That's why we celebrate every day. Not just our birthday exact. Hindi po hindi lang sa eksaktong kaarawan ng ating pong sineselebrate. Kundi sa bawat araw ng ating buhay, when God extended our lives, extending our lives, we must be thankful and we must give thanks to God. Tama po ba? Amen po ba doon? Kasi minsan ng tao, nakapokus lang, problema, nagising na naman, Lunes na naman, trabaho na naman. But kung titingnan po natin, may reason, may dahilan ang Diyos kung bakit pa tayo buhay. And we must fulfill the reason why God extended or extending our lives. No? Hindi lamang para gawin ng bawat ginagawa natin sa bawat araw, and we must focus our calling sa buhay po natin. Dito po sa ating pong binasa, isang kaluluwa pa para sa Panginoon. Mamaya dadaanan po natin yan. Saan ba nag-ugat yan? No po, isang kaluluwa pa para sa Panginoon. Sabi diyan, sa binasa po natin, may tuwa sa harapan ng mga anghel. Ito, alam na po natin to. Libu-libong mga anghel ang nagagalak sa kalangitan sa taong tumanggap sa ating Panginoon. Dahil sa isang makasalanang nagsisi. Sa ibang translation, makasalanang tumatalikod, no? Sa kasalanan. Magkaiba po kasi yung nagsisi ka lang, pero hindi mo pa rin tinalikuran yung kasalanan. Pero iba rin yung nagsisi ka at tinalikuran mo ang iyong kasalanan. Mas matibay po yun, mga kapatid. No? At ito po ay isang paalala po sa atin. And salamat sa Panginoon, last week, last Sunday, ay napulpil po natin yung pagkatawag po ng Diyos sa iglesia pong ito. Na tayo po ay nakapagbigay po ng mga tracts, nakapag-share po tayo ng Word of God sa mga tao po nandito po sa Gabriel 1. Kanina nga po, nakita po natin at napansin po natin yung po mga pictures. Sabi ko nga po, siguro yung iba ay bitin sa pag-share ng Word of God. Pero hindi po magiging bitin. Bakit? Dahil every day, no po, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapag-share ng Word of God, ng salvation. Amen po ba? Hindi lamang ito naka-schedule last Sunday. Tama, naka-schedule sa ating church. But outside that, sa labas po nun, ay pwede pa rin tayong magamit ng Diyos. Kahit hindi schedule ng ating pong iglesia, ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. And every day is a chance for us to share the Word of God. Amen po ba? So, hindi po magiging bitin. Ang humayo po last week, hindi po bitin. Dahil every day is another chances for us to share the Word of God, the salvation
na ginawa po ng ating pong Panginoong Jesus sa atin. At tayo po ay produkto ng mga taong nag-share po ng Word of God. Marahil sila po ay humayo at sa pagkakataong ito, salamat, tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Amen? Tayo po ay produkto ng mga taong sumunod sa Diyos. Tama po ba? At ako'y naniniwala na tayong lahat ay tinawag ng Panginoon upang magbahagi ng salita ni Lord. Nag-search po ako sa Bible, sabi ko, ilang kayang mga anghel ang nagalak sa tuwing may tumatanggap na kaluluwa, naligaw na kaluluwa sa Panginoon. Walang ibinigay na exact figure, exact number ang Bible, pero ang sabi po dito sa Pahayag 5:11, tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libu-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang at sa matatandang pinuno. Ang dami po eh. Walang eksakto pero marami po sila na nagsasaya dahil sa isang tao, sa isang kaluluwa na nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Paano po pa kaya kung marami, lalong marami, hindi lang isa? Never stop rejoicing in the presence of the Lord. Never stop. Bakit? Kasi araw-araw, kung ang bawat Kristiyano ay makakapagdala ng isang kaluluwa sa Panginoon, hindi matatapos ang kasiyahan na nagaganap sa kalangitan. Amen. Kung ang mga anghel na to, mga kapatid, ay nagagalak, higit sa lahat ang ating Panginoon. Amen po ba? At salamat sa Panginoon kung tayo mismo ang ginamit ng Panginoon upang ang isang kaluluwang iyon ay nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Amen. Salamat sa Lord. At ito na po yung istorya na One More for Jesus. Wala po sa slide. Wala po sa slide to. One More for Jesus by Rick Warren. My father was a minister for over 50 years, serving mostly in small, rural churches. He was a simple preacher, but he was a man with a mission. His favorite activity was taking teams of volunteers overseas to build church buildings for small congregations. In his lifetime, Dad built over 150 churches. Wow, ang dami, 150 around in the world. In 1999, my father died of cancer. In the final week of his life, his disease kept him awake in a semi-conscious state nearly 24 hours a day. As he dreamed, he'd talk out loud about what he was dreaming. Sitting by his bedside, I learned a lot about my dad by just listening to his dreams. He revealed one church building project after another. One night, near the end, so malapit na, while my wife, my niece, and I were by his side, Dad suddenly became very active and tried to get out of bed. Of course, he was too weak. So talaga, mahina talaga siya. And my wife insisted he lay back down. But he persisted in trying to get out of bed. So my wife finally asked, Jimmy, what are you trying to do? So si Jimmy, siya yung father ni Rick Warren. He replied,
got to save one more for Jesus. Got to save one more for Jesus. At pangatlong pagkakataon, got to save one more for Jesus. He began to repeat that praise over and over. During the next hour, he said the praise probably 100 times. Got to save one for Jesus. As I sat by his bed with tears flowing down my cheeks, I bowed my head to thank God for my dad's faith. And that moment, Dad reached out and placed his frail hand on my head and said, as if commissioning me, save one more for Jesus. Save one more for Jesus. I intend for that to be the theme of the rest of my life. I invite you to consider it as a focus for your life too. Because nothing will make a greater difference for eternity. If you want to be used by God, you must care about what God cares about. What He cares about most is the redemption of the people He made. He wants His lost children found. Nothing matters more to God. That cross proves that. I pray that you will always be on the lookout to reach one more for Jesus. So that when you stand before God one day, you can say, mission accomplished. Yung pala yun, istoryang yun. No? Got to save one more for Jesus. Sana po, ito rin po ay maging motto natin sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Got to save one more for Jesus. Amen po ba? Diyan pa po tayo. Medyo mahaba po yung story yun, pero doon po nagmula yung pong bagay pong iyon na po kay Rick Warren. Dito po sa next slide sa Mateo 10:1-4, ang 12 alagad. Sa verse 1, ito pong sinasabi, tinipon ni Jesus ang 12 alagad. So, 12 disciples. Naho. At binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Kayo po ba, tayo po ba'y naniniwala na tayo po ay may kapangyarihang galing po sa Diyos? Convincing po ba tayo na tayo po ay may power galing po sa Diyos? The next question, nagagamit po ba natin ang power na ito? Dito po, kung ating pong titingnan, nang tinipon po ng ating Panginoon ang 12 alagad, binigyan sila ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan po ito? Magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Yun po yung question, are we exercising the gifts? No po? Siguro nga po, yung iba meron pong ganito, sa iba ay wala, pero ang katotohanan, meron po tayong gifts. No po? Meron po tayong power galing po sa ating pong Panginoon. Kaya nga po ang doktor, kahit tapos po siya ng doktor, kung di niya pinractice, hindi niya magagamit, hindi niya naman pinractice eh. Di ba, kahit mga engineer, kahit yung mga nurse, nakapagtapos ng nursing, pero sa office nagtatrabaho. Hindi nila nagamit ng to the max yung kanilang natutunan. Pero this moment, sa umaga pong ito, ay maliwanag po ang sinasabi na tayong lahat na tinawag ng Panginoon, binigyan ho tayo ng power. May kapangyarihan ho tayo.
At hindi ho pababayaan ng Diyos na tayo po'y tinawag, o sige, isusugo kita ng without power. Amen po. Sabi po dito sa verse 2, ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na naniningil o maniningil ng buwis. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. So titingnan natin, bakit pati si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus ay tinawag niya at binigyan niya pa ng power o ng kapangyarihan. Hindi ba natin natanong, bakit? Bakit itong si Judas Iscariote na to na nagkanulo sa Panginoong Jesus, tinawag niya at binigyan niya ng kapangyarihan? There is always a reason why things happen. Alam natin yan kung bakit nangyayari ang isang bagay, may dahilan ang Diyos. Tama po ba? May dahilan ang Diyos. Bakit nangyari ito sa akin? Ito yung pinagpe-pray ko, bakit ito yung nangyari sa akin? There's always a reason why things happen. At ito po ay nangyari, kasi po kung hindi niya tinawag to, walang magkakanulo sa kanya. Hindi siya dadakpin. Hindi siya ipapako sa krus. Wala tayong kaligtasan. Tama po ba? Hindi mangyayari. Kaya anuman ang nangyayari sa atin, tingin natin hindi maganda, plano pala ni Lord yun sa atin. And we must accept the plans of God. Whether we like it or not, ito pala yung plano ni Lord sa akin. Let's accept. I-accept natin. At alam natin, may magandang plano pa rin sa atin si Lord. Bakit nangyari to? Kasi tingin natin hindi maganda eh. Tama po ba? Pero may plano pala si Lord, bakit nangyari yun? Lagi nating titingnan yung positive side, bakit nangyari to? Tingnan pa rin natin yung magandang ikabubuti nito sa atin. Kasi minsan ng tao, may nangyari hindi maganda, ay negative na, ayoko na. Pero hindi natin alam, kung i-analyze natin bakit nangyari yun, ay, buti na lang nangyari pala yun. Para sa ikabubuti ko pala yun. Buti na lang nangyari yun sa akin. Kasi minsan ng tao, nagja-judge agad eh. Dahil tingin niya hindi maganda, disappointed siya. Pero yung pala yung plano ng Diyos sa kanya kung bakit nangyari yun. Amen po ba? Patuloy nating hanapin, Lord, ano yung reason? Bakit nangyari yun? At tinitake ko rin to, Lord, in a positive way. Ina-accept ko to, Lord, in a positive way. At hindi negative way. No? Kasi kung titingnan natin sa lahat ng anggulo ng ating mga buhay, na lahat ng nangyari sa atin, tingin natin ay hindi maganda, manlulumo tayo. Hindi na tayo magpapasalamat sa Panginoon. Hindi na tayo mag-worship sa Panginoon. Dahil akala natin, itong bagay na ito ay hindi maganda. Pero in the near future, in the near coming days pala, yung pala yung naging plano ni Lord sa atin para sa ikabubuti natin. Para sa ikatututo natin. Andiyan pa ho ba tayo? May nangyari na ho ba sa atin na ganung bagay? Tingin natin hindi maganda. Pero sa dulo pala nun, ay, kaya pala nangyari yun para sa akin. Yung iba na experience, yung iba marahil ay hindi pa. Tingnan natin in a positive way, yung negative na nangyayari po sa atin. Next po. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus. Bakit sila tinawag? Bakit sila tinipon? Para isugo. There is always a reason why. Why we are gathered here? Why the Lord called us? There is a reason. Bakit tinipon ng Panginoon ang 12 ito?
upang sila po ay isugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. So may reminders na ho, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. So dito, God o Jesus Christ instructed, po, yung 12 ito, na mapokus sa Jewish nation. Sabi diyan sa verse 7, humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Sino po ang sumusubaybay sa gera sa Middle East? Iran, Israel, USA. Paano po kaya kung sumali pa ang ibang bansa sa digmaang ito? At sino po nakakasubaybay sa pagtaas ng presyo ng gasolina? Magkano na po? Yung iba nagsara na po yung ibang gasolinahan. Hindi na ho natin alam kung ano po mangyayari. Kung meron pa po bang langis tayong makukuha? O baka naman babalik na tayo sa bike to work. O kaya walk to work. Ano yung walk to work? Lalakad ka na lang, papasok. Walk to work, no? Papasok sa opisina o sa pinagtatrabahuhan mo. Kasi nga sa sobrang taas, may nakita nga ako sa Facebook, ang gamit kabayo eh. Nagkakabayo sila dahil sa sobrang taas ng langis, ng gasolina. Hindi mo natin alam. Before na sabi ko po, yung rocket po ng ibang bansa, ng missiles po nila, hindi abot sa Pilipinas. Pero abot ho tayo ng kahirapan. Affected ho tayo ng kahirapan. Tama po ba? Kapag ka po ang mga langis na ito, yung mga gasolinang ito ay tumaas, yung transportation ng mga bilihin po natin, tataas po yan. Amen? Lahat po yan ay domino effect. Lahat ay magtataasan. Sabi ko nga, yung maliliit na lang po ang hindi tumataas. Sabi, hindi totoo lahat po tataas. Promise. Tingnan nyo po yung tingnan nyo po yung mga presyo sa bilihin. Hindi pa po natin alam kung hanggang kailan ang gerang ito. Hindi po natin alam. That's why tayo patuloy na manalangin. Amen po ba? Patuloy ho tayong manalangin. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Wag ho nating sabihin, hindi tayo apektado. Apektado ho tayo. Ay, wala kaming sasakyan. Hindi kami affected. Pero, apektado pa rin ho tayo. Ang sabi pa po dito, Verse 8, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ito po ay malinaw na sinasabi po ng Biblia po sa atin. Ito po ay pinagagawa ng ating Panginoong Hesus dito po sa 12 alagad na tinawag po niya. At ako po ay naniniwala na sa ating pong kapanahunan, tayo rin po ay tinatawag ng ating pong Panginoon upang gawin ang mga bagay pong ito. Next po. Sa verse 9, hanggang sa mga sumusunod, sabi po dyan, huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. So dito po, inutusan, instructed by Jesus, ito pong 12 alagad na ito, for absolute dependence on God's provision. Na po kaya niya po ito sinabi o tagubilin sa kanila. Verse 11, saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituluyan, at kayo ay tumuloy sa bahay niya
habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. So ito po marahil yung mga missionary, no po, yung nagpupunta sa ibang lugar, no ho. At alam po natin na anumang ministry, no po, o anumang gawain ito patungkol po sa Panginoon, ito po ay makakapagbigay ng kaluguran sa ating pong Panginoon. Sige po, next po. Verse 13, kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Ano po ba ang sabi po dito sa gawing ito? Ito raw po ay nagmula sa kaugaliang Hudyo. Ano po yung pagpapagpag ng alikabok. Tanda na ang isang tahanan o lungsod na tumanggi sa ebanghelyo ay itinuturing na marumi o walang pananampalataya katumbas ng mga paganong lugar. Yun po yung reason kung bakit dapat ipagpag no po, yung mga alikabok sa paa. So sa verse 15, tandaan ninyo sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon. No? Kasi hindi sila tumanggap di ba? Kaysa sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. So yung faith po nila, hindi po nakita ng Panginoon. No po? Kaya ayaw silang tanggapin. No? Dito po sa next slide ay makikita po natin yung pong ginawa ng ating pong Panginoong Jesus. Nung siya po ay nangaral sa lugar ng Judea. Sa verse 42 ng Lucas chapter 4, nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag muna siyang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos sapagkat ito ang dahilan kaya ako isinugo. So dito makita natin na mayroong gampanin din ng ating pong Panginoon. At hindi po siya pahuhuli. Nakaisabi natin, hindi siya naman yung nag-instruct, siya naman yung nag-command sa atin, nagawin ang bagay pong ito. Tayo po ay humayo. No? Maging si Jesus Christ din po ay ginawa niya ang bagay pong ito. Dahil siya po ay sinugo ng Diyos, ng kanyang Ama. No? Dahil siya po ay mangaral din sa mga bayan no po, ng magandang balita. Sapagkat iyon ang dahilan kung bakit isinugo ang ating pong Panginoong Jesus, ang maghayag ng magandang balita. At sa verse 44, at nagpatuloy siya sa pangangaral sa mga sinagoga sa buong Judea. Kaya kung sasabihin natin, ba't yung nag-uutos sa amin, hindi naman niya ginagawa Ginawa po ng ating pong Panginoon. Ang kanya rin namang inutos. No po? Na tayo po ay humayo at ipangaral ang mabuting balita. Amen? Hindi natin pwede sabihin, ito nga, di mo nga ginawa yung sinabi mo. Hindi, ginawa ng ating pong Panginoon ang bagay pong ito. At wala ho tayong pwedeng ibalik sa Kanya na hindi niya ginawa iyon. At tigit pa ang Kanyang ginawa kumpara sa ating mga ginagawa. Walang hihigit sa ating Panginoon. Walang hihigit sa ating pong Panginoon. Sa next slide, dito po makita natin sa Gawa 28, verse 30 to 31, nung nangaral na po si Pablo. Nanirahan si Pablo sa Roma ng 2 taon sa bahay ng kanyang inupahan at tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Walang exemption.
Wala siyang tinanggihan. Sabi po ng salita po ng Panginoon. Tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa Kanya. Sa verse 31, siya'y buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Kahit si Pablo po ay ginawa niya rin ang kalooban ng Diyos, ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Lord, ang iglesia pong ito ay patuloy na nakakasunod. No po? Doon po saan, kung ano yung sinasabi ng ating pong Panginoon, ang mangaral ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Salamat. Nahandon po ang ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon. Sige po. Ayun. Why we need to evangelize? Napakahalaga na patuloy po nating maunawaan. Hindi lamang po ito sa mga evangelists, hindi lamang po ito sa mga leaders, hindi lamang po ito sa mga workers, kundi sa lahat ng tinawag ng ating Panginoon. Why we need to evangelize? Number one, we evangelize because we have an incredible message to tell. Ano yun? Yung salvation. Alam mo natin to, salvation. Pangunahin dyan yung John 3:16 o Juan chapter 3 verse 16. Imagine po natin, bakit tayo kailangan mag-evangelize? There is an incredible message to tell. Yung salvation, napakahalaga ng kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan. Nagaya ng ating pong taglay-taglay sa mga oras na to. Amen po ba? Kung bakit po tayo tinawag ng ating pong Panginoon. Sabi po, lagi po natin naririnig, tinawag tayo ng ating Panginoon, inaccept po natin ang ating Panginoon, hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi Panginoon natin. Lordship. Amen po? Incredible, grabe sinabi dyan, incredible message to tell. That's why we need to evangelize. Yun yung reason. Bakit ba ako hahayo? Bakit ko ba ipangangaral ang mabuting balita? Ng salvation. Merong salvation. Ito yung pangunahing mensahe ng ating Panginoon. Kung bakit po tayo humahayo, kung bakit po natin sineshare ang salita ng Panginoon, for them to have a salvation sa buhay po nila. Gaya po ng salvation na ating pong naranasan sa pagkakataong ito. Ang ikalawa po, we evangelize because Jesus commanded us to do. Merong utos eh. Merong utos si Lord sa atin. Di ba? Yun po yun. Commanded us to do. So, ibig sabihin, kung hindi po natin susundin po ito po'y kasalanan. Sa mindset po natin, ang kasalanan, pag sinabing kasalanan, yung mamamatay tao, yung mga rapists, di ba? Yung mga holdupper, yun po yung mindset ng tao, di ba? Na kapag sinabing kasalanan, ay yan, ano yan, masamang tao yan. Yan. Kasalanan yun. Pero ang isang kasalanan din naman ay isang utos na hindi po nasusunod sa sin. No po? Kaya po napakahalaga why we need to evangelize because Jesus commanded us to do. In Matthew 28:18-20, yan po sinabi. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations. Dito nga sinabi, all nations pa eh. Baptizing them, at praise God, meron tayong schedule for water baptism in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Teaching them. So pagtuturo po ito.
to observe all that have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. God is with us. Sasamahan ho tayo ng ating pong Panginoon. Naniniwala ho ba tayong sasamahan ho tayo ng ating pong Panginoon sa ating pong pagsunod po sa Kanya? Minsan na, alam niyo, ito pong katotohanan, natatakot tayo. Natatakot po tayong gawin ng isang bagay na ipinagagawa po ng ating pong Panginoon. Why? Pwedeng hindi sanay, natatakot dahil ano bang sasabihin, di ba? Pero, sapat na po na sabihin natin, ano ba yung ginawa ni Lord sa atin? Ano po ba yung mga pagbabagong ginawa ni Lord sa atin? It's a big testimony sa mga masesharean po natin ng bagay pong ito. Dati-dati hindi naman ako dumadalo ng gawain. Dati-dati hindi ako nananalangin. Dati-dati hindi ako nagbabasa ng salita ng Panginoon. Pero nung nakilala ko siya, nandun yung pananalangin ko, nagtiwala ko sa Panginoon. It's a great testimony sa taong ating po makakausap. Amen po ba? Ano ang ginawa ni Lord sa buhay po natin? Huwag ko tayong matakot. Ang sabi diyan, I am with you always to the end of the age. Kasama po natin si Lord. Next slide po. We evangelize because hell is real. Totoo po ang impyerno. There is a real place called hell where people will go if they die outside of Christ. Ano pong sabi po ng Pahayag 20, verse 14 and 15? Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So, totoo po ang hell. Totoo po ang impyerno. At hindi ho masarap sa impyerno. Ang tao nga gusto lagi nasa aircon. Gusto laging malamig. Tama po ba? Di ba, pag nawawalan ng kuryente, ang init naman. Ang init. Lalo na summer. Lalo na gabi. Naku, ang hirap matulog. Lalo na may bata. Ang hirap matulog. No? Katotohanan na sinasabi po ng Bible na meron pong hell. That's why we need to evangelize. No? Malaman po nila na meron pong impyerno. Next po, ano pa po ang sabi po dito? Why we need to evangelize? We evangelize because we love the lost. We love the lost. Kamusta po ang miyembro ng ating pong pamilya? Pwede po, na hindi pa po sila nakakakilala sa Panginoon. Pwede po yung ating po mga kaibigan. Okay na po ba sa atin, yung ating po mga kaibigan, hindi po natin makasama sa presence ng Panginoon at hayaan na lang po natin sila na mapunta sa impyerno? Yung ating pong mga kapitbahay. Yung taong nasa paligid po natin. Minsan, ang tao po talagang likas po na, bakit ko ba papakialaman yan? Hindi ko naman yan kilala. Bakit ko ba sila share ng Word of God? Hindi ko naman sila kaano-ano. Sabi ko, Lord, buti hindi ganun ang naging thinking mo sa amin. Ang na-experience ng ating Panginoon ay ang pag-ibig. Pag-ibig na kahit nagkakamali tayo, nagkukulang tayo sa ating Panginoon, nandun pa rin yung kanyang pagmamahal. Na kapag nananalangin pa rin tayo, nandun pa rin yung pagtugon ni Lord sa ating mga panalangin.
Amen po ba? Kaya nga po, sabi po dito, why we need to evangelize? Because we love the lost. So dito po pumapasok yung ikalawang utos ng ating pong Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa. Gaya ng iyong sarili. Di ba? Lalo na hindi pa sila ligtas. Maipadama po natin sa kanila yung pag-ibig ng Panginoon. Got to save one soul for Jesus. Got to save one more. Di ba hindi bitin? Every day, God, binibigyan tayo ng another chances ng ating Panginoon. Kaya nga po, nagkabiroan nga nung last Sunday, di ba? Yung iba nga, nag-offering, nag-preach pa, nag-service, nag-praise and worship. Di ba? Kaya nga po, medyo late na po sila nakabalik. We love the lost. Next po. Sige po, next slide po. We need to evangelize because tomorrow is not promised. Ito lagi yung natin naririnig. Tomorrow is not promised. Nakarinig na ba tayo na? Hindi, bukas na lang. The next week na lang. Sabi po ng Santiago 4:14 na Santiago, ano po? Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Kung hindi ho natin, halimbawa, hindi tayo nag-share ngayon, kung tayo po'y mamatay, sino na po'y mag-share? Doon sa mga kaibigan po natin. Doon sa mga mahal natin sa buhay. Sa mga kapitbahay po natin. Sa mga taong nasa paligid po natin, namatay tayo bukas. O kaya ngayong araw na to. Kaya nga sabi po dyan, tomorrow is not promised. Hindi ikaw yung namatay. Ang namatay yung sisiran mo. At may nangyari na pong ganyan. Kasi isang linggo pa, next Sunday na lang masiran. Pumasok yung isang linggo. Hindi umabot ng linggo, yung sa araw na pupuntahan niya, nandoon sa mid, namatay yung sesiran. Namatay ang sesiran. Yung sesiran namatay. There is conviction. Hindi, sayang, di ko napuntahan. Dapat napuntahan ko na noon. Andiyan pa ho tayo. Tomorrow is not promise. Next week is not a promise. Tomorrow is not promise. Today is the day of salvation. Andiyan pa ho tayo. Alam niyo po, again, kung hindi ho natin gagawin po ito po'y katotohanan na paalala po sa atin nating pong Panginoon. Ito po'y ipagsusulit natin kay Lord. Ipagsusulit ho natin kay Lord. Alam natin tama na dapat nating gawin, pero hindi natin nagagawa. Ito po'y kasalanan. Ito po, amen po, andyan pa ho tayo. Amen. Tomorrow is not a promise. Next slide po. Why we need to evangelize? Because we love God. Meron bang mahirap sa nagmamahal? Hello? Meron ho bang mahirap sa mga nagmamahal? Anong ibig sabihin? Walang malayo kung gusto nating puntahan. Tama po ba? Walang malayo, walang dahilan, walang excuses kung gusto natin. At higit sa lahat, ang sabi dyan, kung mahal natin si Lord. There are so many excuses pag ayaw.
At yan ay katotohanan. And that represent na hindi natin mahal si Lord. Kasi hindi naman natin sinunod eh. Ano sabi doon? We evangelize because God is commanded us to do. Andiyan pa ho tayo? Amen po. Commanded us to do. So, kung hindi natin sinunod, kung ano yung kalooban ng ating pong Panginoon, that's a sin. That's disobeying the command. Tama po ba? At alam ko po na ito pong bagay pong ito, dahil mahal natin ang Lord, ay gagawin ho natin. Dahil mahal natin si Lord. Amen po ba? Next slide po. At malapit na po tayong matapos. Sabi po ni R.C. Sproul, evangelism is just one beggar telling another beggar where to find bread. Halimbawa, nakakita tayo ng mina ng tinapay. Eh, yung iba ay wala. Anong gagawin ho natin? Hindi ho ba natin sila bibigyan ng tinapay para makakain sila at mabusog? Ang dami yung binigay sa atin ni Lord. Evangelism is just one beggar telling another beggar where to find bread. So, ibig sabihin, natagpuan natin ang kaligtasan, at yung taong yun ay walang kaligtasan, we need to share the salvation that we have to those who need the salvation. Amen po ba? At last, eto na. Last na slide na po natin to. Silence about the gospel is one of Satan's greatest victories. Ang pananahimik po natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos about salvation ay isang tagumpay, malaking tagumpay ng ating kaaway. Amen po ba? Diyan pa ho tayo. Kaya salamat sa Lord, ito po'y paalala po sa atin na individual, pwede ho nating magawa ang pagbabahagi ng salita po ng Panginoon. Kahit wala akong schedule ng ating pong iglesia, not tomorrow, but today is the day of salvation. Nawa ang message po ng Panginoon sa atin sa umaga pong ito ay naging malinaw na sa ating pong pagtahimik about sharing the gospel and salvation, ito po'y malaking katagumpayan laban sa ating pong kaaway. Amen po. Salamat po sa message po ng ating pong Panginoon. At alam ko po na mayroon pong sinabi sa atin si Lord sa umaga pong ito, sa ating pong pakikinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin, aming Diyos, na dakil at banal. Marami pong salamat sa mensahe nyo sa amin sa umaga pong ito. Patungkol po sa theme for this month about mission and evangelism. Panginoon, alam po namin na ito po yung kalooban na kami po makapagbahagi ng iyong salita. Makapag-testify po kami kung ano po ang inyo pong ginawa sa aming pong mga buhay, kung paano po kayo kumilos sa amin, kung paano po namin naranasan na yung pagliligtas. Salamat sa privilege at sa panibagong pagkakataon na ikaw po ay aming po maibahagi sa iba. Lord, gagawin po namin ito dahil mahal po namin kayo. Salamat sa pag-ibig, O Diyos, na ipinadama niyo po sa amin, Panginoon,
At tulungan niyo po kami, O Diyos, na ang pag-ibig na ito, Panginoon, na amin pong nadama, na yung pinakita po sa amin, ay maipakita, maipadama, at maiparanas din po namin, Panginoon, sa mga taong naliligaw at hindi pa po nakakakilala at nakakaunawa sa iyong mga salita. Lord, use us. Use us, Panginoon, para po sa inyong kalwalatian. Nandito po ang natitirang buhay po namin, Panginoon. Gamitin niyo po, Panginoon, para po sa inyong kalwalatian. Kaibigan, sa pagkakataong ito, kung hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon mo at sarili mong tagapagligtas, ito na yung araw ng pagliligtas. This is the day of salvation. Marahil bukas ay huli na. Ngayon, ang araw ng pagliligtas. Kung hindi mo pa siya tinatanggap, ina-invite kita sa napaka-igsing panalangin ito. Sabihin mo ang panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso ng may pananampalataya. Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, inaamin ko na ako'y nagkulang, ako ay nagkamali, ako ay nagkasala sa iyong harapan at wala akong maitatago sa iyo sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng nagawa kong kamalian at pagkukulang. Inaamin ko, kung wala po kayo sa aking buhay, wala akong kayang gawin. Kaya po, Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Maghari po kayo sa aking buhay at isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin bilang yung anak. Salamat po sa pagpapatawad. At salamat sa buhay na walang hanggan na aking taglay-taglay sa mga oras na ito. Marami pong salamat. Sa iyo po ang papuri at kalwalhatian. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa iyong ginawa. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa iyong paalala. And I pray, sino man ang tumanggap po sa inyo, Panginoon, patuloy niyo po siyang palaguin, Panginoon, sa kanyang pagkakilala at pagkaunawa sa iyong mga salita. Lord, palaguin niyo po siya, Panginoon, sa inyo pong mga kamay, hinahabilin ko ang buhay po nila. Lord God, salamat po sa natitirang gawain, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa inyo po namin pinagkakatiwala. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang kaluwalhatian, pasasalamat at pagdakila. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen.